Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Mahirap po talaga mga tagapanood, no? Kapag ikay isang sikat at nagkaroon ka ng problema at hiwalayan doon sa jowa mo, lalo na kung ang dahilan ay third party o yung pangangaliwa mo. Gaya na lang po kay Kobe Paras, mga tagapanood na napapabalita ngayon nawalan po ng trabaho at mga endorsement dahil sa hiwalayan nila ni Kailin Alcantara. At ang balita po na gagawa natin ng reaction ay galing po yan sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin, at wag din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para lagi kayong ma-update pag may mga bago tayong video. Kaya naman wag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Kobe Paras wala ng trabaho ngayon at naubos na rin ang endorsement dahil sa naging hiwalayan nila ni Kailin Alcantara. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Naging usap-usapan nga ngayon ang patungkol sa estado ngayon ng basketball player na si Kobe Paras, matapos ang naging breakup nila ni Kailin Alcantara. Ayon kasi sa bali-balita at mga isiniwalat ng malapit kay Kailin Alcantara na malaki daw ang naging epekto kay Kobe ang mga nangyari dahil daw umano sa ginawa niyang panloloko kay Kailin. Tila nakasira din kay Kobe ang pakikisawsaw ng kanyang magulang sa naging breakup nito kay Kailin, kaya naman ang naging resulta ay nawala ng trabaho ang kanyang anak at nawala ng mga endorsement dahil na rin sa ginawang paninira ni Jackie kay Kailin. Dahil ang akala daw kasi ni Jackie kapag isiniwalat niya ang mga nalalaman niya patungkol sa hiwalayan ng dalawa at pagtatanggol niya sa kanyang anak, ay kakampihan siya ng mga tao at makukuha niya ang simpatsya nila. Pero kabaliktaran nga ang nangyari dahil mas lalo lang nagalit ang mga tao at mas lalo lang nasira ang kanyang anak. At ang masakit pa dito ay nawalan pa ng trabaho si Kobe dahil sa pagtanggal sa kanya bilang endorser. Dahil hindi daw nila alam kung sino ang kinakalaban nila, hindi nila alam na si Kailin ay isa sa mga star ng GMA7 at may malalaking big boss na humahawak sa career ng dalaga. Ayon pa sa pagsisiwalat ng nagngangalang Teodoro Manaclang, "Oh masakit diba, Jackie Forster, napahiya ka sa panlalait mo kay Kailin, at pilit mong gustong-gusto ibaba. Ano ka ngayon na pala mo karma ka? At anak mo nawala ng trabaho, akala mo kasi basta-basta lang artista lang si Kailin, ang kakalabanin mo big boss niya sa GMA. Simula bata pa si Kailin artista na yan ang big star ng GMA, pwede mang kasuhan ng GMA kapag hindi ka tumigil sa pag-iimbento ng kwentong hindi totoo. Criminal case yan at paninirang puri, at pwede kang makulong or magbayad ng damages sa paninira mo sa big star ng GMA, alaga nila yan. Baka magaya daw siya kay Carmina at sa mga anak nito na nawalan din ng career dahil sa paninira kay Kailin, dahil sa hindi magandang ugali na ipinakita niya sa dalaga. Aniya, parang si Carmina, di ba inatake niya si Kailin, pinintas-pintasan, anong nangyari sa career nilang mag-iina, na wala tinanggalan sila ng TV show, o ngayon wala silang palabas. Kasi mayabang mata pobre ng lalait si Carmina, sa kapwa niya artista doon siya nasira, kasi moldite si Carmina, na akala mo kasi malinis." Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Lesson learned, huwag kalabanin yung isang tao na maraming koneksyon. Yun talaga yung punto dyan mga tagapanood. Mahirap po kalabanin yung isang tao na sobrang daming koneksyon, sobrang daming nakatawag nitong maraming nasasandalan na mabibigat din na tao, mga big time din na tao. Mapa-showbiz man yan, mapa-ordinaryong tao man yan. Yun po yung reality na nangyayari po dito sa mundo, na kung sino yung maraming kakilalang malalakas, big time, yun po talaga ang nagwawagi. At yung mga ordinaryo lang at mga walang kakayahan, yun po talaga ang laging talo. Kaya siyempre, tayong mga mahihina at walang kakayahan ay dapat mag-ingat po doon sa mga nakakalaban natin. Ganun po talaga ang realidad. Wala po talagang patas dito sa mundo. Lahat po ay mayroong, sabi na natin, na antas na tinuturing. 'Di ba? Kahit nga sa mundo din ng vlogging,
Pag ikaw ay hindi ka kilala na nagsimula ka mag-vlog, halos walang nanonood sa'yo. Pero pagka ikaw ay sikat at nakikita na ng mga tao diyan sa entertainment, isang vlog mo lang, isang video mo pa lang, talagang pinag-aagawan na yan ng mga tao. Yun naman po talaga ang realidad. At ang pinakamainam din na bagay na gawin mga tagapanood, kung kayo man ay nasa showbiz at magkakaroon kayo ng hiwalayan, mas maganda po talaga na mananahimik ka na lang. Kung ikaw man sakali ko yung lalaki, manahimik ka na lang. Kung babae, manahimik na lang din. At parang mas mainam din siguro na hindi na nakikialam yung mga pamilya-pamilya para hindi na masyadong magulo. Lalo na kung yung hiwalayan naman ay hindi naman involved yung mga physical na sinaktan o mga ganyan. 'Di ba? Kung hiwalayan naman dahil lang sa third party, hayaan na lang po. Siguro hindi lang nakontento yung isang tao. Yun po yung para sa akin depende naman po 'yan kung sa inyong, kung ano yung inyong pananaw, ano yung magiging opinion ninyo sa isang relasyon. So yun lang po mga tagapanood, ito'y comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.